Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Rachel, isang long-time tambalanista. Nasubaybayan ko ang love story ni Nicole at updated ako sa kung gaano kasaya ang married life niya ngayon. Mula noon hanggang ngayon, kapag pinanghihinaan ako ng loob, hinihintay ko ang tambalan para mapalitan ng tuwa ang lungkot ko. Pangarap kong maging nanay. Gusto kong mag-alaga ng anak, yung ipagluluto sila at igagayak papuntang school. Tuturuan ko sa mga assignments nila, aalagaan kapag may sakit. I was prepared to be a mom when I got married. 3 years na akong kasal nang mapansin ng katrabaho ko na namumutla ako. Irregular ang period ko kaya hindi ko sure kung buntis ba ako or hindi. Pareho kaming umiiyak sa tuwa ng mister ko nang makita ang 2 guhit sa pregnancy test kit. Kinagabihan, dinugo ako. Nang magpa-check up sa OB, sinabi sa akin na walang heartbeat ang baby. Niraspa ako. Iniyak ko na lang sa Diyos ang sama ng loob ko. Inisip ko na lang na wala akong karapatang magtampo kasi siya din naman ang nagbigay. Kapag umuulan, naiiyak ako. Tinatanong ko sa sarili ko kung bakit may mga taong nakukuhang itapon sa kanal ang kanilang mga anak o ipalaglag ang mga buhay sa kanilang sinapupunan. 10 years into the marriage, nakapagpundar na kaming mag-asawa ng sasakyan at bahay. I made sure na 3 ang kwarto sa bahay. Para yun sa aming mag-asawa at sa magiging anak namin na 2 sana. At 34, nagpaalaga ako ulit sa OB at sinunod lahat ng bilin niya. Regular na din akong dinadatnan kaya nang madelay ang period ko ng 1 week, kinabahan ako. Isinusuka ko din at tila ayaw tanggapin ng sikmura ko ang siomai na dati paborito ko. Nagdasal ako ng taimtim bago tingnan ang pang 10,000 na pregnancy kit sa harap ko. Nagsisigaw kaming mag-asawa sa tuwa nang makita ang 2 linya sa kit. Yung buong neighborhood namin all-out support. Kapag gusto ko ng mangga, plastic kung magdala sa bahay. Hindi ko alintana ang araw-araw na morning sickness. After 2 weeks, naramdaman kong sumasakit ang tagiliran ko. Pumunta kami sa OB at doon sinabi sa amin na I have an ectopic pregnancy. Nag-iiyak ako. My husband was crying too pero he was singing worship songs while driving. Wala pa ding tigil sa pag-agos ang luha ko hanggang makauwi kami ng bahay. Hindi ko na mabilang kung ilang timbang luha ang iniyak ko sa magdamag. Namalayan ko na lang na sumisikat na ang araw at unti-unti nagkakaroon ng liwanag sa bintana.
Pakiramdam ko, niyakap ako ni Lord. Parang sinasabi niya na, sige lang, iiyak ko lang lahat tapos siya na daw ang bahala. That day, napagdesisyon na naming mag-asawa na ipatanggal na ang baby sa sinapupunan ko. I had to undergo an ultrasound before the procedure at sa unang pagkakataon, narinig ko ang heartbeat ni baby. Kumakapit siya at healthy, kaso sa maling lugar siya nakalagay at hindi siya mabubuhay nun. My child, the baby I named Elijah, was taken away. Inisip ko na lang na baka kulang ang mga anghel sa langit, kaya kinuha siya agad. Hindi siya mawawala sa puso at isip ko at kapag nagkita kami, ibibigay ko ang lahat ng yakap na hindi ko naibigay sa kanya. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Sabi nga sa Proverbs 19 verse 21, many are plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Kung si Sarah nga 90 years old na nabuntis pa, I will continue to have faith. Hanggang dito na lang muna tambalan. Sana sa susunod na sulat ko, ikinakwento ko na ang anak ko. At sana, malapit na. Ang inyong tambalanista, Rachel. Kalungkot naman yung yung Story. kwento ni Yes. Rachel. But also, it is a story of hope. It is a story of never giving up. It's a story of holding on to God's promises. Yung sinasabi niya, partner, na si Sarah sa Bible, 'di ba, na 90 years old na nga, nabuntis pa, 'di ba? So may mga iba na yung blessing na dumadating o hinihintay nila ay dumadating later on in life. May mga ganun talaga eh. So baka later on din yan. Panghawakan mo yan. Sabi mo nga, I will continue to have faith. So it's so nice, Rachel, na you are holding on to that faith. Huwag kang susuko. Lagi namin itong sinasabi sa mga hindi pa nabubuntis, tira lang po ng tira. Pampagaan lang, Rachel. Ganun. Try ng try. Try ng try. Ganon. Ika nga, yung proseso. Subok ng subok. Yung proseso naman sa paggawa, 'di ba? Masaya naman yung proseso sa paggawa, 'di ba? And malay mo dumating na yung moment na yon. Hindi lang natin talaga alam kung kailan. Pero tama yung kinote mo na verse sa Bible na we have so many plans but in the end, yung plano ni God will stand. Kung ano yung plano for you, kung ano yung nararapat for you at that particular time, that will stand. Kaya nga 'di ba lagi nating sinasabi, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, 'di ba? Yan talaga yung dapat na sitwasyon na meron ka. Correct. 'Di ba? At kung ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon, magbabago din 'yan. Tama. Diba? Mahirap intindihin minsan, So, true. pero umasa kang mababago yan. Diba? Kasi Correct. nga lahat ng mga bagay lumilipas. Meanwhile, habang wala pa, yun nga, sabi nga namin, tira lang ng tira, ganon. Patira lang girl. Charot. Subok lang, subok. Mag-asawa naman kayo, 'di ba? Meanwhile, keep yourself busy with other things. 'Di ba? Kasi 'di ba lagi natin 'to sinasabi, partner, an idle mind is a devil's playground. Kapag wala kang ginagawa or lagi mong iniisip ang isang bagay, kung ano-ano yung tatakbo sa isip mo na madedemonyo ka Alam mo 'yon, yung mga ganong klase mga bagay na 'di ba ang purpose ng demonyo is to kill, steal, and destroy. So yan yung ginagawa niyan, to kill, steal, and destroy. So nakaka-bore. So yan yung pwede niyang gawin to steal your joy, to destroy your peace, ganyan. So keep yourself busy with other things. Ano ba yung mga pwede ninyong gawin na bilang mag-asawa ng mga bagay na hindi niyo nagagawa dati? Correct. 'Di ba? Yung pwede kayong pwede kayong mag-discover ng something new within yourselves. Kumbaga, sabi mo nga
gusto mong maging nanay, gusto mo mag-alaga. So ngayon, mag-culinary kayo. Or alam mo yun, di ba maging chef naman chef kayo pa sa mga susunod na buwan. Tama. Hindi man, kung hindi man, no, kung ang will talaga is hindi kayo magkaanak, ang baby nyo pala is your business. Correct. Diba? Tapos kukunin nyo kaming endorser. Konektado sa amin. Diba? Hindi, you'll never know eh. So meanwhile, habang ginagawa nyo yung part ninyo, para mabuo, meaning check-ups, alam mo dapat yung mga ovulation period, chuva-chuva, ekla-barba, ganan, magpapayat kung kinakailangan, yung mga tips and tricks, yan. Habang, of course, ginagawa nyo yan, syempre, gawin nyo din yung mga ibang mga bagay to keep yourself busy. Correct. Yan. Magandang payo yun sa isang babae na dumaan din sa ganyang dumaan din sa ganyang klase ng sitwasyon noon. Pinagdaanan pero ko yan. Ibinigay sa tamang panahon kasi yun doon bumukol eh. At magiging mas special siya. Doon bumukol talaga kasi nauukol na sa kabumukol, 'di ba? Literal, Nag-umpisa sa lalaking may bukol. Saan to papunta? 'Di ba? Nag-umpisa sa lalaking may bukol. Ikaw nagkabukol Tapos ka din. ikaw nagkabukol ka rin kasi naukol na. Tama. Diba? Ganun naman talaga. Nag-umpisa sa yun, tama na. May sasabihin pa sana ako. 'Di ba? Yung ganon. Agree. So it will happen and katulad nga nung second time na nabuntis ka, 'di ba, na yung happiness ganon, wagas. It will come when you least expect it. Yeah, 'di ba? Kaya napaka special niyan when the time comes if it is God's will na magkaroon kayo ng Junakis. Tas wag ka mag-worry sa age. Oo, kasi ano na ngayon, high-tech na rin ang mga bagay-bagay. Marami ng posible na dati correct. imposible. Tama. Tingnan mo naman yung kaibigan mong dating tsaka, 'di ba? Tingnan mo ngayon gumanda Kagulat-gulat, 'di ba? Biglang gumanda. 'Di ba? Gandang May di mo inakala. pala. Meron pala, 'di ba? Wala naman masyadong binago sa ilong lang ang tinira pero nagbago ng husto yung mukha. So, yung mga ganun ba? So, in terms of yan, yung the reproductive system, ganyan, madami na ring mga ways and means. Totoo So, yun. wag mag-alala about the age. Correct. Oo. Sa ngayon, yes, it's a sad story but we admire your spirit, Yan. your mindset Oo. na hindi ka nawawalan ng pag-asa and your story nag-iiwan niya ng magandang aral sa mga kabisyo natin na kagaya ng pinagdadaanan mo. Siya nga lumalaban, di ba? Kaya Siya nga nga sobrang positibo eh. Tama. Hindi nawawalan ng pag-asa, talagang nananalig at nananalig pa rin kay Lord na ibibigay sa tamang panahon. Ako pa ba? True, Diba? 'di ba? So, And thank you. it is also a reminder para sa kabisya nating mga magulang na. Yan. Huwag ka nang manggulang masama yan. Ibang gulang na pala. Iba palang gulang. Huwag kang maging kung dun sa mga parents, 'di ba? Yung sa mga magulang. I-treasure and cherish every single day with your kids kasi hindi mo alam yung battle ng ibang mga tao para magkaroon ng anak. Tapos ikaw, binabaliwala mo lang, Correct. dinidisregard mo, sinasaktan mo, Tama. ginagawan mo ng hindi maganda, hindi mo binibigay yung mga pangangailangan, 'di ba? Huwag ganun. Samantalang may iba, di ba? Pinaka-asam-asam Correct. nila na magkaroon ng anak. Tama, pero hindi ikaw, pa namigay. sobra-sobra. Di ba? Tapos pinababayaan mo pa. Huwag ganon, 'di ba? Napakaganda ng kwento ni Rachel kasi si Rachel is holding on. Tama. Holding on to faith, which is a good thing. Yun yung pinakamagandang lesson na sinishare sa atin ng kwento na mahiwagang Bornay for today, 'di ba? Hold on to faith, hold on to God's promises. Okay, Docs? Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!